Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon natin. Gabi-gabi naiisip kita. Gusto ko sana kasama na kita. Arthur? Magsama na tayo, Ninya. Para maging masaya na uli ang Pasko ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Masakit ang mabigo, kaya ang hindi makatagal dito ay tinatakasan ito. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Ninya sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Ninya, dumating ka na pala. Tinirang kita ng ulam. Nandun sa mesa. Kumain ka na lang, ha? Nauna na ako kasi ang tagal mo. Pasensya ka na, Lily, ha? Nagyaya pa kasi si Arthur na mamasyal at kumain sa labas, So, hindi ka lang maghahaponan dito. Oo, busog na ako, Kayo na ba dalawa ni Arthur? Oo, sinagot ko na siya. Ang kulit naman kasi. Okay din naman dahil may taga-sundo na ako. Nakakatipid ako sa pamasahe. Nalilibang pa ako. Concern lang ako sa iyo, friend, ha? Sana, huwag ka magagalit. Hindi ko magagawang magalit sa'yo, Lily. Ang laki yata ng utang na loob ko sa'yo. Pinatira mo ako dito sa inyo. Ipinasok pa sa trabaho. Alam ko, hindi na tayo mga bata. Pero sana naman mag-ingat ka pa rin kay Arthur. Aba, pwede ka pa rin mabuntis pag nagkamali ka. Naintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko isusuko ang bataan nang wala sa tamang panahon. Ikaw talaga, puro ka biro. Para ka naman kasing sinainay at itay kung mag-sermon. Bigla ko tuloy silang naalala. Pero, totoo ang sinabi ko. Hindi ko ibibigay ng ganun kadali sa kanya ang aking sarili. Aba, ang tataas na naman ang grades mo, Darwin. Kapag lagi kang ganito, hindi malayo na mapasama ka sa mga honor pag-graduate mo sa elementary. May talagang kasama si Darwin Emil. Pangatlo siya sa pinakamataas na award sa eskwelahan nila. Talaga? Paano niyong nalaman tayo? Sinabi po ng teacher namin kay Lolo Doro. Ba? Ngayon palang binabati na kita, pamangkin. Sana huwag magbagong sipag mo sa pag-aaral. Talagang ginagalingan ko po. Para pagdating ni Inay, matuwa siya sa akin. Apo. Sige na. Kunin mo na sa lolo mo yung merienda namin ng Tito Emil mo. Opo, Lolo. Sige. Tay, iniiwas niyo na naman si Darwin sa pag-uusap tungkol kay Ninya. Ayoko kasing malungkot na naman si Darwin, anak. Yun naman si Ninya, 5 taon nang nasa Maynila. Pero hindi naman man lang makaalalang umuwi dito. Bihira pang magpadala ng pera para sa anak niya. Iniaasa na niya sa inyong pagtataguin sa bata. Ano na kaya nangyayari sa kapatid mo ngayon? Umuwi na tayo, Arthur. Hatid mo na ako. Bakit? Maaga pa naman na. Hindi mo ba nakikita? Parang uulan. Baka abutin tayo niyan dito sa park. Mahirapan tayong sumakay. Doon na lang muna tayo sa tinutuluyan ko. Doon tayo mag-relax. Ikaw alam ko yung nasa isip mo. Hindi pa ako handa para doon. No? Oh, Ito naman. Hindi na tayo bata. Para iwasan pa ang ganung bagay. Pareho na nga tayo may karanasan alam ko. At saka, hindi naman kita lulukuhin Kung hindi mo ako lolokohin, hayaan mong ingatan ko ang sarili ko at ibigay ito ng kusa sa'yo sa tamang panahon.
mo na bukas, Apo. Ipapasyal ka namin ng lola mo. Magluluto rin kami ng pansit at biko. Salamat po, Lolo. Di nyo nakakalimutan yung birthday ko. Oh, siyempre naman dahil mahal ka namin. Bakit po si Inay? Palagi akong nakakalimutan. Ibig sabihin, hindi niya ako mahal. Ha? Hindi naman sa ganon, Darwin, Apo. Kasi wala po nung nagtrabaho siya sa Manila. Hindi na po niya naaalala yung birthday ko. Oo, baka marami lang trabaho ang nanay mo. Huwag ka sanang magdamdam sa kanya. Ano, malay mo? Bukas, sa mismong birthday mo, tawagan ka niya. Di Sana ba? nga po, Lolo. Kasi po, miss na miss ko na po siya. Miss na miss ko na po ang nanay ko. Wow, may bago ka na naman damit at sapatos. Nakasahod na ako eh. Kaya nabili ko na yung nagustuhan kong damit at sapatos. Ay, may binili nga pala ako mga grocery para dito sa bahay. Ikaw naman? Bakit bumili ka pa? Hindi ka naman hinihingan dyan. Kusa ko ito, Lily. Kaya hayaan mo na ako. Pasasalamat ko ito sa'yo sa laging pagtulong mo sa akin. Kahit na alam ko ngang hindi mo naman to kailangan kasi malaki naman ang kita sa abroad ng asawa mo. Ninya, may itatanong lang ako. Ano yun? Yung bang anak mo, napadalhan mo na? Ha? Kasi napapansin ko, ang dami-dami mong binibili. Parang nakakalimutan mo yung anak at magulang mo. Sabi mo pa naman kay Mandoro, wag tayo umalis sa inyo. Lagi ka magpapadala para kay Darwin. Bakit hindi pumasok si Darwin sa school? May sakit ang pamangkin mo, Emil. Kaya naman pala. Baka naman naulanan siya o kaya sobrang napagod kaya nagkasakit. Di naman. Sa tingin ko, yun ay sa labis na pag-iisip sa kanyang ina. Tawagan niyo kayang babaeng yun para maalala naman niya na may anak siya. Ginawa ko na. Oh, ano ho? Pero hindi ko makontak yung cellphone niya eh. Baka nag-iiba na siya ng number. Ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo, Arthur? Ang aga pa natin nag-out sa pabrika. Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon natin. Gabi-gabi, naiisip kita. Gusto ko sana kasama na kita. Arthur, Magsama na tayo, Ninya, para maging masaya ulit ang Pasko ko. pero Arthur... Pwede naman yun eh. Dahil pareho tayong hiwalay sa asawa. At may trabaho din tayo. Alam mo, may anak ako. At nasa probinsya yun. Padalhan mo na lang silang pera. May trabaho ka naman. Ang mas asikasuhin mo ay ang magiging anak natin. Kaya lang... Pumayag ka na. Pangako, hindi kita paluluhain. Magsama na kayo? Oo, Lily. Para naman daw maging masaya ang Pasko niya. Ano sabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Kasi, nalilito pa ako. Talaga malilito ka. Ang sabi mo, hindi ka pa naman seryoso sa kanya. Alam na ba niya ang tungkol kay Darwin? Sinabi ko, nasa probinsya ka ako, bata. Ano sabi niya? Ayun pa nga ang problema. Ayaw niyang itira sa amin ng bata kung sakali. Padalhan ko na lang daw ng pera. Total, may trabaho naman ako.
Mas gusto niya asikasuhin ko ang magiging anak namin. Ay, ang ibig sabihin niyan, selfish siya. Ayaw maging ama para sa anak mo. Ay, naku niya, ako sa'yo. Tatapusin ko na yung relasyon sa Arthur na yun. Lily, Isang pagkakamali na makisama ka sa kanya. May dapat ang isipin mong pasayahin ay ang Pasko at bagong taon ng iyong anak. Darwin, apo, heto na ang gamot mo. Inumin mo na, anak. Kamot na naman po, Lolo. Ayoko na po niyan. Kailangan mo ito para gumaling ka. Pasko na sa makalawa. Dapat malakas ka para mas masaya tayo. Di naman po ako masaya. Kasi wala naman si Inay. Apo, Bakit po ganun? Di po ba ako mahal ng nanay ko? Di ba niya ako nabimiss? Kasi di na siya umuwi. Di din po tumatawag. O kaya nagtitext. Yung mga kaklase ko, kasama po nila yung nanay nila. Lalo na po recognition day namin. Ako hindi. narito na ako, Darwin. Anak, Ay, Nina. ano ko? Pasensya na, ha? Ngayon lang nakauwi ang nanay. Salamat naman at naalala mong umuwi. Sorry po, Itay. Matagal ako nakalimot. Naging duwag. Naharapin ang kabiguan ko sa pag-aasawa. Anak, Pero hindi na po ngayon, Itay. Magbabago na po ako. At aalagaan ko na rin po si Darwin. Ay, maligayang Pasko po. maligayang Pasko rin, anak. Masayang pamangkin ko na makita ko sa labas. Binati ho kagad ako ng Merry Christmas. Para bang hindi siya nagkasakit. Dahil yon sa pagdating ni Nina. Labis na nalabik si Darwin sa kanyang ina. Oo nga. Mabuti naman ho. At naisip niyang pasahin ang Pasko ng kanyang anak. Wala namang kasalanan si Darwin sa pag-iwalay nila ni Greg. Masyado kasi silang batang nag-asawa, kaya yun, hindi nila kayang panindigan. Tama ka. Saan ba sila pupunta? Papasyal din niya ang kanyang anak. Babalik pa ho ba siya ng Maynila? Nailuto ko na po yung leche flan, Itay. Ba, Naiayos ko na rin sa ref. ay! Wow! Ang sarap! Paborito ko po yun, ay! Ganun ba? sinabi ko yun sa nanay mo, apo. Kaya nga, gumawa ako. Para matuwa naman ang baby ko. Happy New Year, anak. Happy New Year din po, Nay. Lalo Doro. Ito na po ang pinakamasayang Christmas at saka New Year ko. Kasi kasama ko na kayo. Hindi na kita iiwan, anak. Dito na lang ako magtatrabaho. Totoo po, Nay? Oo, para maalagaan kita. Gagamitin ko ang ipon ko para sa isang maliit na negosyo. At susuportahan ka namin, anak. Salamat. Salamat sa inyong lahat. At naway maging maligaya at masagana ang bagong taong ito para sa ating lahat. Ang bawat bagong taon ay biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya't ito'y masayang salubungin. Taglay ang pagbabagong buhay sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles,
Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kaya lang, problema natin yung malaking babayaran dito sa ospital. Wala tayong pera at maging si Inay. Huwag ka nang umiyak. Gagawa ako ng paraan. Kahit mangutang gagawin ko, hindi natin pababayaan si Inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nakapagpapaligaya sa tao, salapi, mga bagay na material at marami pang iba. Subalit may kabuluhan nga ba ang lahat ng iyon? Mga kaibigan, naririto po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Celo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ba't pumaho ka na, Selo? Hindi ka pa gano'ng nakakatulog, ah. Nakatulog na rin ako. 2 oras nga lang. Pero pwede na yon. Kaya ko nang mamasada ng jeep. Napuyat ka dahil sa pagsama mo kay Intoy sa ospital. Dahil nga nanganak yung asawa niya. Huwag mo nang alalahanin yon. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, kumain na tayo. Para maihatid na kita doon sa eskwelahang pinagtuturuan mo. Ano po, Inay? Salamat. O ba't narito ka? Hindi ka pumasada ng jeep mo? Kung ano kasi, Alam ko na. Sira uli yung sasakyan mo, no? gagawin ko nga ho. Para mamayang makapatanghali. Makapagmasada ako. Nay, eto po yung kape niyo. Baka naman wala na kayong kape at asukal dahil wala na kayong pambili. Sira pa naman ang sasakyan nito si Celo. Meron naman po, Nay. Nay, may iwan ko muna kayo. Gagawin ko na yung jeep ko. Yan talagang asawa mo. Marunong lang umiwas. Pero hindi marunong dumiskarte sa buhay. Hindi man lang mag-abroad nang umasenso naman kayo. Kahit naman mahirap lang kami, hindi naman kami sumasala sa oras. At nakakapag-aral ng maayos yung 2 naming anak. Ang gusto ko, guminhawa naman kayo. Pati ikaw, nahawa na rin dyan sa ugali ng asawa mo. Walang pangarap sa buhay. Nay, maligaya ho kami kahit hindi kami mayaman. Ay, sus! At hindi ko po pinagsisisihan na nagpakasal ako kay Celo. Isa siyang mapagmahal at responsableng asawa at mabuting tao. Ay, nako, bahala ka na nga. Pag nagipit kayo, ha, malalaman mo rin na tama itong nanay mo. Ang hina ng pasada ngayon, no? Marincero? Oo nga, Nato. Kailangan ko pa naman kumita ngayon dahil sira yung jeep ko kahapon. Buti nga ikaw. Sa yung jeep na yung nilalabas mo. Ako, nakikiboundary lang. Ilang nga lang. Alam ko na. Alam ko na kung bakit kailangan kumita ka. Dahil malapit na ang birthday mo. Magpapakain ka na sa amin. May libre sakay ka pang bibigay naman sa mga pasahero mo. Oo. At sa makalawa na ang birthday ko. O, iti, huwag mo munang gawin yung libre sakay. Nato, binata pa ako, ginagawa ko na yun. Hindi magiging masaya ang birthday ko kapag hindi ko ginawa yun. No? Oo, totoo yun.
Hindi magiging kumpleto ang kaarawan ko kapag hindi ko ginawa yun. Minsan mo lang naman hindi gagawin. Tsaka, kailangan mo nga ng pera eh. Bahala na. May awa ang Diyos. Mairaraos ko rin yun. Basta itutuloy ko pa rin ang nakagawian ko na. Magluluto ako ng pancit para sa birthday ng asawa ko, Prima. Okay na sa kanya yon. Simple lang naman namin ipagdidiwang ang kanyang birthday. Pati birthday ko. Basta ang importante sa amin, magkakasama pa rin kami at walang sakit. Sa bagay, tama ka. Aanhin mo nga naman ang engrandeng party kung wasak naman ang pamilya mo. O kaya, may malubhang sakit ang pamilya mo. Tama. At ang pinakatampok na party ng birthday namin ay yung pagpapasalamat sa Diyos. Nakakabilib talaga kayong mag-asawa. Salamat. Ay, bakit ka nga pala napasyal? Ay, sasabihin ko lang sa'yo na napagkasunduan namin ng asawa ko na magbigay ng cake kay Selo. Ha? Pasasalamat namin ito sa mga pagtulong niya sa amin. Noong kailangan dalhin sa ospital ang asawa ko at sira yung sasakyan namin, agad na ipinahiram sa amin ni Selo ang jeep nyo. At ipinagmaneho pa kami. Hindi namin makakalimutan yun. Mga, ito pong bayad ko, oh. Diyan sa may ospital lang po. Ay, naku. Huwag na po kayo magbayad, sir. Oh, bakit may libreng sa kayo? Manong! Hindi naman po Pasko ngayon ah. Oh, Yung iba kasi nagbibigay ng libreng sakay kapag Pasko. Birthday ko ngayon, mga sir. Uy, ha? At mula pa nung binata ako, yung birthday ko, nagbibigay ako ng libreng sakay sa mga pasahero ko. Naku, bait nyo naman, Brad. Nagagawa nyo pang magbahagi ng tulong sa kapwa kahit mahirap ang trabaho nyo. Happy birthday, ho! Oh, salamat po. anong kakabilib naman po kayo? Happy birthday po. Maraming salamat po. Oh, napakasaya ko. Tuwing kaarawan ko, maraming mga bumabate at nakikipagsaya sa akin. Happy birthday, ho! Oh, thank you, thank you. Ilagpas nyo na ako sa ospital. Matutuwa si Ami kapag nalamang may isang pasahero nagbigay sa akin ng groceries dahil nalamang birthday ko. Selo! Buti narito ka! Oh, Nato, bakit? Hindi ka pa ba napapakain ng pansit ni Ami? Hindi yun eh, yung biyan na mo. Dinala sa ospital na misis mo. At ano, bakit? Salo! Salamat na rito ka na. Ami, kumusta na si inay? Sabi ng doktor, mabuti na lang daw nadala siya agad dito sa ospital. Ano na kalagayan niya ngayon? Inooperahan na siya ngayon sa appendix. Oh, salamat naman. Kaya lang, problema natin ang malaking babayaran dito. Wala tayong pera. Pati si Inay walang pera. Huwag ka na umiyak. Gagawa ako ng paraan. Kahit mangutang ako, gagawin ko. Hindi natin pababayaan si inay. Salamat, Selo. Kahit hindi magandang pakikitungo sa inang nanay ko, hindi ka galit sa kanya. Kilala mo ko, Ami. Hindi ako marunong magtanim ng galit. Isa pa, nanay mo yun. Dahil sa kanya, kaya kita nakilala. Walang dahilan para magtanim ako ng galit sa kanya. Dok, ako po ang anak ng pasyente. Siya naman po ang asawa ko, si Selo. Okay. Oh, kumusta po, Mang Selo? Natutuwa akong makita kayo uli. Ho,
Nagkita na tayo? Oo. Ako po si Dr. Roger. Isa ho doon sa mga nabigyan nyo ng libreng sakay. Noong nakaraang birthday nyo. Natatandaan nyo po. Ha? Eh, Biyanan nyo pala si Aling Juana. Oo. Dito pala kayo nagtatrabaho. Ay, matagal na po. Naalaman ko ho na may problema kayo. Opo. Tungkol sa mga bayarin dito ni Aling Juana. Oo, Dr. Roger. Naghahanap nga ho ako ng mahihiraman ng pera. Naku, huwag na kayong mamroblema ho. Inilapit ko na ang kaso nyo sa social services ng ospital. Tutulungan namin ho kayo. Kaya wala na kayong babayaran. Ay, maraming salamat po, Dr. Roger. Wala yun. Hulog kayo ng langit sa amin. Eh, hulog din po ng langit ang asawa nyo sa inyo. Ay, Dahil kahit jeepney driver lang siya, may nagagawa niyang makabuluhan ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagtulong at pagpapasaya sa kanyang kapwa. At alam niyo, yun ho ang nagawa niya sa akin nung una naming pagkikita. ikaw. Dr. Roger. Eh, kaya naman ho ngayon, ako naman ho ang tutulong at magpapasaya sa inyo, Magselo. Kumusta na si Aling Juana, Ami? Ay, malakas na siya, Prima. Bukas pwede na siyang iuwi. Dito na lang muna siya sa amin para maalagaan ko ng gusto. Tama naman yun. Paupahan na lang niya yung bahay niya. Iba rin syempre yung may kasama siya. Ay, oo. Lalo na nga't matanda na rin si inay. Oo. Ay, kaya nga pala ako nagpunta rito para ibigay sa inyo ni Selo ang sobrang ito. Ay, ano yan? Para saan? Nag-usap-usap kaming lahat ng mga natulungan ni Selo. Nag-ambagan kami para makalikom ng halaga na maitutulong sa inyo. Ginawa niyo yun? Oo. Mabait kasi ang asawa mo. Matulungin. Kahit hindi niya birthday. Kaya ngayon, siya naman ang nangangailangan ng tulong. Gusto namin damayan naman siya. Oh, salamat, Prima. Pakisabi na rin doon sa lahat ng tumulong. Maraming salamat. Siguradong matutuwa na to si Selo sa ginawa ninyo. Naku, mahal. Tamang-tama ang dating mo. Pinagluto ka ni inay ng paborito mong ginataang alimango. Ha? Oo. Pakiulit mo nga, Ami. At, Baka kasi nagkamali lang ako ng dinig. hindi, tama yung narinig mo. Talagang si inay ang nagluto ng paborito mong ulam. Ha? Sasalamat ko yan sa iyo, Manugang, dahil sa tulong mo sa akin. Ho! Si Inay, wala ho yun. Tama lang naman na tulungan ko kayo. Dahil nanay kayo ng asawa ko. At dahil mahal ko siya, mahalaga rin sa akin ang mahalaga sa kanya. Napakaganda talaga ng puso mo. Mapalad ako. Ikaw ang naging manugang ko. Huwag nawang magsawa sa paggawa ng mabuti ang tao, sapagkat lahat ng kabutihan ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
bakit naman kasi? Ang dami mong anak, Bobet. Maliit lang naman ang sahod mo. Walang trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Isang masamang ugali ang panlalait sa kapwa. Subalit marami pa rin ang ito'y ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeling sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito ang magiging tulugan mo, Miriam, ha? Ayusin mo na yung mga gamit mo para makapagsimula ka na magtrabaho. Opo, Aling Adeling. Ma'am Adiling! Ah. Yon ang gusto ko itawag mo sa akin mula ngayon. Dahil hindi nyo lang ako basta kalugar ngayon. Katulong na kita. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Gusto ko nga palang malaman mo, ha? Na ayaw ko sa tamad na katulong. Hindi po ako tamad. Dapat lang! Kailangan masulit yung pasasahod ko sa iyo. At saka isa pa, ayoko rin na sasabay ka sa amin sa pagkain. At iba rin ang pagkain mo sa pagkain namin. At isang beses sa isang buwan lang ang day off mo. Anong iniisip mo, Myla? Naaawa po ako sa bago nating katulong, Daddy. Kaumpisa pa lang dito eh. Pinakitaan ka agad ni Mami ng masamang ugali. Di ka na nasanay sa mami mo. Kaya tuloy walang magtagal na katulong sa atin eh. Dahil sa ugali ni Mami. Ewan ko nga ba. Mula nang umasenso tayo, nagbago rin ang ugali ng mami mo. Naging matapobre siya na dapat hindi ganon. Dahil dati rin siyang galing sa hirap. Eh kung sabihan niyo po kaya siya, baka sakaling makinig sa inyo, Daddy. Lagi kong ginagawa yon, anak. Pero nagiging ugat lang yon ng pag-aaway namin. Ano ba, Miriam? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapaglalaba? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasing linisin itong buong bahay para po maayos na pagdating ng mga bisita niyo. Ang sabihin mo talaga makupad ka. Tulad ka rin ng ibang naging katulong namin. Makukupad kumilos, mga tanga. Walang diskarte sa buhay. Sakit niyo naman po magsalita. O ano ngayon, kung masakit ako magsalita? Ano? Lalabang ka sa akin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo, ma'am. Ba't sumasagot ka? Aray ko po. Sumasagot ka pa? Ha? Busin ko yung buhok mo eh. Ikaw, ha? Wala kang karapatan sagot-sagutin ako. Katulong ka lang dito. Naintindihan mo? Kayo po pala, Ma'am Myla. May uutos po kayo. Wala, Miriam. Nakita't narinig ko ang lahat ng ginawa at sinabi sa'yo ni Mami. Kaya to, kilalang kita ng pagkain. Naku, Oh, eto, kunin mo. baka mamaya pati kayo makagalitan ni Ma'am Adeling kapag nalaman ito. Nasa kwarto na siya. Kaya sige na, kainin mo na ito. Tiyak na gutom ka na. Ma'am Myla, maraming salamat po. Mabait kayo ni Sir Alfonso. Pasensya ka na sa mami ko, ha. Ang totoo, hindi rin namin gusto ang mga ginagawa niya. Mukhang nahihirapan ka na. Kinaaling Adeling, alak ka. Ang laki ng ipinayat mo. Mahirap po talaga yung trabaho. Pero, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Uy, sabi sa akin ng isa nating kapitbahay, nalalakit daw ng katulong yung si Aling Adeling. Oh, O bakit ikaw sinasaktan ka ba niya? po. Ay, hindi po. Hindi naman po. Mas mabait nga lang ho kaysa sa kanya yung
mag-ama niya. Naku, kung hindi lang ako na-disgrasya sa trabaho ko, makakaya naman kitang papag-aralin, anak eh. At hindi mo kakailanganing mamasukan ng katulong. Huwag po kayong malungkot, Titay. Opo. Kaya ko naman po yung trabaho ko. Ay, anak. Tsaka, aalis din naman po ako doon kapag nakaipon na ako ng pang-aral ko. Nakita ko, kinagalitan mo na naman si Miriam. Sinampal mo pa. Ay, nang bagay sa kanya. Hindi naman kasi siya marunong magtanda. Nadiling, Oh, hindi porket tayo ang amo. May karapatan na tayong sakta ng mga katulong natin. Tao rin silang may damdamin. tumigil ka nga dyan, Alfonso. Eh, bakit ba ang hilig mo ipagtanggol ang mga stupid ang katulong na yon, ha? Dahil sumusobra ka na. May kung pagalitan mo sila, hindi mo na iniisip na nakakasakit ka. Sinasaktan mo pa sila ng pisikal. Adiling, baka bumalik sa'yo ang ginagawa mong yan. Abay, matakot ka. Aling Adiling, babayaran ko rin ho pag sahod ko. Kailangan ko lang ho dahil may sakit ang anak ko eh. At kailangan dali namin siya sa doktor. Eh, kung bakit naman kasi ang dami mong anak, Bobet? Liit lang naman ang sahod mo. Wala naman trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Aling Adiling, Pati tuloy ibang tao, pinaperwisyo nyo. sakit niyo naman magsalita. Sana ho kung ayaw niyong magpautang, sabihin niyo na maayos. Mahinahon naman akong nakikiusap sa inyo eh. Eh kung ayaw niyo magpahiram, di wag. Hindi yung ang dami niyo pa sinasabi. Pagpakatari mo, Aling Adiling. May araw ka rin sa akin. Hindi ako makatulog. Para ako nagugutom ah. Teka nga, punta ako sa kitchen. Gagawa ko ng sandwich. Hindi ko nagigisingin si Miriam para makapagpahinga naman siya. Ngayon lang siya makakatulog ng mahaba-haba dahil wala sina mami at daddy. Huwag kang sisigaw. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Pagkakataon ko na makaganti sa mayabang mong ina. Ano? Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Sasaksakin kita nitong hawak kong patalim. Wag! Mahawa ka! Marunong ka pala makiusap, ha? Hindi ka tulad ng nanay mong matara at mayabang. Bitiwan mo ako! Ano ko, tanga? Magpapakasawa muna ako sa'yo, tapos kukunin ko ang pera at alahas nyo. Wag! Wag! Halika! Wag! Ayoko! Bitiwan mo siya! Ito po! Miriam! Hindi na siya gumagalaw! Napatay mo yata siya! Mami, Daddy, mabuti dumating na kayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Nakakulong na ang ulang niyang si Bobet. Ang sabi niya, nagawa lang niya yon dahil sa galit niya sa iyo, Adiling. Dahil sa mga masasakit at sinabi mo sa kanya. Alfonso, kasi naman... Maraming beses na kitang pinaalalahanan. Huwag kang ganoon sa ating kapwa. Tuloy, dahil sa ginawa mo, pati anak natin muntik nang mapahamak. Ay, patawarin niyo na sana ako. Mo, Mabuti na lang po. Dumating si Miriam. Iniligtas niya ako, Mami. Hinampas niya ng tubo yung lalaki may takip sa mukha. Kaya nawala ng malay.
Oo nga. Si Miriam na laging sinasaktan at pinagagalitan ng mami mo ang nagligtas sa'yo. Nasaan nga pala siya? Pinauwi ko muna sa kanila para makapagpahinga sa nakakatromang pangyayaring ito. Kumusta ka na? Okay na po, ma'am. Wala na po yung kaba. Salamat naman. Miriam, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking anak. Napakabuti mo. Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, hindi ka gumanti sa aking anak. Amo ko rin po siya. At naawa po ako sa kanya. Isa pa, wala po sa akin yung pagganti. Salamat talaga sa iyo. At sana patawarin mo rin ako sa lahat na masasamang ginawa at sinabi ko sa iyo. Pwede kayang sa amin ka pa rin magtrabaho? Plano ko kasi tulungan kang makapag-aral sa kolehiyo. Ma'am Adelaide. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, Miriam. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Di dapat hayaan ng tao na sirain ng salapi ang maganda niyang ugali upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsigana, Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Oo, Cheryl. Kaya lang karamihan ayaw tumanggap na empleyado. Nagbabawas pa nga raw sila eh. Alam mo, minsan nga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming mga negosyo ang nagsara dahil sa pandemya. Maraming tao rin ang nawala ng pag-asa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Veliz sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, Oh, anak, dumating ka na pala. Ang aga mo ah. Gusto mo bang magmerienda? Nay, Oh, bakit? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa isa trabaho mo? O kaya sa daan? wala na akong trabaho. Ha? Abi, bakit? Magsasara na yung pinapasukan ko. Lugi daw po sila ng malaki dahil sa pandemic. Ay, ganun ba? Sa bagay, marami talagang negosyo ang nagsara dahil nga sa pandemya. Mas malalaki pa nga kaysa sa kumpanyang pinapasukan mo. Pagka-graduate ko po, doon na ako nagtrabaho. Nay, napamahal na sa akin ang trabaho ko doon. Ang problema ko pa, paano ko mababayaran ngayon ang kotse ko at ang bahay natin? Paano na? Anak,
Huwag kang mawala ng pag-asa. Makahanap ka rin ng bagong trabaho. Nela, bakit hindi natin nakasabay maghapunan si Venice? Ayun, nalulungkot. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin magbunga ang paghahanap niya ng trabaho. No. Hindi lang naman siyang nawala ng trabaho at nahihirapan. Marami. Ay, oo nga, Pepe. Kaya lang nag-aalala ang ating anak sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na rin sa mga kailangan niyang bayaran. Oo nga naman. Ilang buwan na rin siyang walang kita. At malamang, paubos na rin yung ipon niya. Iniisip ko nga, Pepe, kung paano ba natin siya matutulungan? May naisip akong paraan. Talaga? Oh, ano yun? Magtinda tayo ng mga prutas sa harap ng bahay natin. Magluto rin tayo ng ulam. Oo nga, no. Kaya pa naman natin gawin yun. Para hindi na problemahin ni Venice ang gastos dito sa bahay. Venice, sabi ko na sa'yo, pakasal na tayo. Para mawalan ka na ng problema. At paano naman ako mawawala ng problema pag nakasal na tayo? Ako na magbabayad ng lahat ng bayarin mo. O, di wala ka ng problema. Charles, alam mo hindi pa ako handang mag-asawa. Pero mahal mo naman ako, di ba? Pambihira ka naman. Hindi tayo tatagal na 3 years kung hindi kita mahal. Oh, ganun naman pala eh. Di pumayag ka na. Pero hindi pag-aasawa ang solusyon sa mga problema ko. Ang babaw naman kung magpapakasal ako sa'yo para lang may managot sa mga utang ko. Venice, Ang gusto ko trabaho. Trabaho, Charles. sige. Di na kita pipilitin kung talagang ayaw mo pa. Pasensya ka na. At huwag ka sanang magalit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. At siya nga pala, may babalita ako sa'yo. Ang pamilya ni na Cheryl, bumalik na dito sa lugar natin. Salamat sa pagdalaw mo, ha, Venice? Talagang agad po ako dumalaw dito. Nang malaman ko po kay Charles na nagbalik na kayo dito sa lugar natin. Mabuti naman, hindi mo ako nakalimutan. Kahit maraming taon na tayo hindi nagkikita. Bakit ko naman makakalimutan ang high school classmate ko? Ay, kumusta ka na ngayon, ha, Iha? Heto po. Jobless because of this pandemic. Ay, nako. Talagang iyang pandemya, oo. Nagsara po kasi yung pinapasukan ko eh. Nalugi po dahil sa pandemic. Oo, nag-try ka na bang mag-apply sa iba? Oo, Cheryl. Kaya lang karamihan ayaw tumanggap ng empleyado eh. Nagbabawas pa raw sila. Minsan nga, parang nawawala na ako ng pag-asa. Pambihira ka. Bakit naman? Dami ko kasing problema eh. Pati nga si na inay na hindi ko na pinagtrabaho, nagtitinda na ngayon sa harap ng bahay namin. Para lang matulungan ako kahit papano. Uy, hindi naman mabigat yung problema mo. Kaya dapat, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw, wala kang problema. Mayaman kasi kayo eh. Hindi tulad ko, mahirap at may kargo mga magulang. Alam mo, dahil sa tagal ko walang trabaho, bus na yung ipon ko. Hindi problema yun. Di ba, Daddy? Aba, oo naman na lang. Siya nga pala, Venice. Bakit hindi mo subuking mag-online business? Oh. Po? Wala na po ako may pupuhunan sa ganyan, Tito Sandro. Bay, ako ang bahala sa iyo, Iha. Bibigyan kita ng mga produkto, ha?
At tuturuan din kita kung paano ibebenta ang mga yun. Nasaan ikaw mo si Venice? Ay, busy sa pag-aayos ng mga herbal products na order sa kanya. Papadeliver daw niya mga iyon. Ba, mukhang malakas na ang online business ng anak natin. Tama ka, Pepe. Abay, nakakabayad na siya ngayon sa mga obligasyon niya. Kaya pala, masaya na siya uli. Gusto nga niya eh. Tumigil na raw tayo sa pagtitinda. Huwag naman. Nakalilibang din kasi yung may trabaho tayo. Yun din naman ang sabi ko sa kanya. Kumikita pa tayo. Oo. Hindi naman siya nagpilit. Basta ang sabi niya, ingatan lang daw natin ang mga sarili natin. Alam mo, natutuwa ako sa sipag ng kaibigan mo, anak. Aba, ilang buwan pa lang siyang nagbebenta ng mga produkto natin, ha? Pero ang laki na ng kanyang benta, ha? Kaya nga eh. Pero masaya ako sa kanya, Daddy. Aba, oo. At saka alam niyo, sabi pa niya, mas malaki pa raw yung kita niya ngayon kaysa sa sahod niya sa dati niyang trabaho. O, di nakabuti ang pag-uwi mo rito sa probinsya, ha, anak? Kaya nga po, masaya ako. Oy, salamat. Kahit sa mga huling panahon ko, may natulungan ako. Oh, anak, ang saya ng usapan natin kanina. Pagkatapos, pero teka, hanggang ngayon ba, hindi pa rin niya alam? Oo po. Tsaka na lang natin sabihin sa kanya kapag... Anak, bakit? Daddy. Masakit na naman ba? Yes. Aray. Oh, relax na. Dadalhin kita sa ospital. Ang galing mo, Venice. Ang laki na pala ng kita mo dyan sa online business mo. Tuwan-tuwa nga ako eh. At nagpapasalamat ako dahil umuwi dito si Cheryl. Nalutas na yung mga problema ko. Nagkaroon pa ako ng trabaho, mas malaki ang kita. Talo mo pa nga ako ngayon eh. Alam mo, bakit hindi mo subukang gawin itong sideline? Then, pag stable ka na dito, di tsaka ka mag-resign sa trabaho mo. Very good idea. Pero, turuan mo ako. Sure, ikaw pa. Malakas ka sa akin. Sasabihin ko rin ito kay Cheryl pagpunta ko sa kanila bukas. Malayo ang bahay nila dito ah. Ba't hindi mo na lang tawagan ngayon? Ilang araw na nga ako tumatawag sa kanya eh. Pero ayaw mag-ring ang cellphone niya. Tataka nga ako eh. Dahil pati mga text ko, hindi niya sinasagot. So naisip ko, puntahan na lang siya bukas sa kanila. Ikaw pala, Venice. Pumasyal po ako dito, kasi po, ilang araw ko na tinatawagan at tinitext si Cheryl. Pero wala po siyang sagot. May sakit po ba siya? Bakit po? Hindi kayo makasagot, Tito Sandro. Matagal na siyang may sakit. Ano pong sakit? Brain cancer. May cancer siya sa utak. Oh, Diyos ko. At may taning lang ang buhay ng aking alaga. Si Cheryl. Ang kaibigan ko. Venice, salamat. Nagkita pa tayo. Cheryl, bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka pala? At may taning na ang buhay mo. Dahil ayokong maawa ka sa akin. At lalong panghinaan ng loob. Cheryl. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon na magaan lang ang problema mo? Siguro ngayon, naunawaan mo na kung bakit ko nasabi yun. Dahil ako, buhay ko mismo ang problema ko. Gusto kong gumaling ka. Gusto kong makasama ka pa. Huwag ka nang umiyak.
Tanggap ko na ang kapalaran ko. Tanggap na rin yun ni Daddy. At saka, makakasama mo pa rin naman ako sa pamamagitan ng mga itinuro ko sa'yo. Venice. Bakit? Masakit na naman ang ulo ko. Ay, taga, tatawagin kong doktor. Sandali. Huwag na. Huwag mo kalilimutan, ha? Lahat ng problema may katapat na solusyon. Magtiyaga ka lang hanapin yun. Oo, Cheryl. Oo, kaibigan ko. Anak, nakaalis na lahat ang mga nakipaglibing kay Cheryl. Tayo na lamang natitira dito at ang kanyang daddy. Sandali na lang po, Nay. Itay. Gusto ko pa makasama ang kaibigan ko. Kahit ilang minuto na lang. Nakita mo kung gaano siyang katatag, di ba? Ako po, Nay. Akala ko wala siyang problema nang magkita kami. Yung pala, mas mabigat pa sa problema ko dinadala niya. Dahil may taning na ang buhay niya. Pero sinikap pa rin niyang makatulong sa iyo sa kabila ng kanyang kalagayan. Opo, Itay. At ipinangangako ko, hindi ko sasayangin ang kanyang pagtulong. Mananatiling inspirasyon ko ang mga payo niya sa akin. Kung minsan higit na matatag ang mga mahina ang katawan at may karamdaman, sila ay mabuting huwaran at ang kanilang mga gawa ay hindi malilimutan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, June Legaspi, Lionel Benjamin at si Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Butia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Walang iya. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yan, talo ka. Wag! Wag mo gagawin yan! Wala kang laban sa kanila! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kadalasan, ang paghahangad na maiganti ang isang kaapihan ay nagtutulak sa isang nilalang sa kapahamakan. Ito po ang naging karanasan ni Calvin sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi dapat ginawa ng kapatid mo yon, Elmer. Hindi dapat. Matigas ang ulo ni Calvin. Hindi siya nakinig sa akin. Sumama pa rin siya sa mga taong labas. Hindi naman siya nakatitiyak na mga sundalo nga ang pumatay sa iyong ama. Mapapahamak lamang siya sa pagsama doon.
Wala na ho tayong magagawa, Nay. Nagawa na niya ang gusto niya. Anak, pakiusap. Hanapin mo ang kapatid mo. Hanapin mo. Ibalik mo siya dito. Ayoko mamatay sa labanan ng bunso mong kapatid. Pumasok ka din. Salamat, Melba. Pinatuloy mo pa rin ako. Sobrang nag-aalala ko sa'yo, Calvin. Pati sina Aling Lucia at Elmer. Kung saan-saan ka na hinanap ng kuya mo. Hindi na sila dapat maghanap pa. Nag-iwan ako ng sulat doon at sinabi ko kung saan ako pupunta. Ayaw ng nanay mo yung ginawa. At ayoko rin. Hindi ba kami mahalaga sa'yo? Alam mong napakahalaga niyo sa akin. O kung ganun, bakit mo kami iniwan? Melba, hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ng nangyari sa tatay ko. O paano mo mabibigyan ng katarungan? Hindi mo nga alam kung sino talagang pumatay kay Mang Adoong. Sa pamamagitan ng pag-anib ko sa kilusan, malalaman ko kung sino at makagaganti ako sa kanya. Paano na ako? Paano na mga pangarap natin? Melba, mahal kita. Kaya hindi ko ipagkakait sa'yo ang iyong kalayaan. Akala ko ba mahalaga ako sa'yo, Calvin? Oo. Kaya nga gusto kong lumigaya ka. Kaya binibigyan kita ng laya. Nahanapin yun sa iba. Yun ang mga sinabi niya, Aling Lucia. Elmer. Ang kapatid ko, balaso na ng kilusan ang kanyang isipan. Sana sinabi mo, Melba, puntahan niya ako dito. Baka sakaling napigilan mo siya. Sinabi ko po, pero ayaw niya. Nakipag-break na rin siya sa akin. Oh, Diyos ko. Unti-unti na nasisira ang buhay ng aking anak. Sana dumalaw siya rito. Sisikapin ko pa rin mapagbagong isip niya. Kasama Calvin, maganda kayo, ha? Lalakad tayo bukas ng gabi. Saan ang lakad natin kasamang Momoy? Sa terminal ng bus ni Don Agathon. Ibig mong sabihin, gagawin na natin ang banta mo sa kanya? Banta natin, Calvin. Dahil ang alamang ibanta ko sa kaaway, ay banta rin ng grupo. Tutulungan natin ang leksyon ang mayabang na Don na yun. Susunugin natin ang isang bus niya para malaman yung hindi niya tayo maaaring kalabanin. Kasamang Momoy, ang tungkol sa pumatay sa tatay ko. Huwag kang mailip, Calvin. Darating tayo doon. Hanapin din natin ang pumatay sa iyong ama. At kapag nakita natin siya, natural, hindi natin siya titira ng buhay. Dahil ang laban ng isa ay laban ng lahat. Dito na lang muna ako sa labas ng kubol kung magpapalipas ng oras. Hindi ako dalawin ng antok. Naaalala ko si Nainay at Kuya Elmer. At si Melba. Kumusta na kaya sila ngayon? Naaalala ko rin yung matandang nakakita sa amin ng sunugin ng mga kasama kong bus ni Don Agathon. Pinatay siya ni kasamang Momoy. Kawawa naman ang matandang nadamay. Ayoko na. Ayoko na. Boses ni kasamang Nemia yun ah. Galing sa kubul niya. Ako, pagod na pagod ako. Tumigil ka sa kaya. Si kasamang Momoy.
Mukhang may masama siyang balak kay kasamang Nemya. Pupuntahan ko sila. Kasamang Momoy, Malis ka dyan, kasamang Calvin. bakit nariyan ka sa... Hayaan mo kami. Huwag kang makialam dito. Kasama kami. Tulungan mo ako. Malis ka na, Calvin! Kasamang Gaston, halika. Halika, sumama mo kung uminom ng alak. Baka magalit si Commander. Hindi niya gagawin yun. Dahil kanina pa siya lasing. Isa pa, kung kanang kamay niya, ha? O sige nga. Halika na. O ito, mainom na ako ah. Sige lang. Oh. Ano bang iniisip mo kasamang Mumoy? Bukas na natin makukuha ang salaping ibibigay ni Don Agaton. Mamamantikaan na naman ang mga hasang natin. Ayos. Ayos pala eh. Si kasamang Calvin. Ano bang plano mo sa kanya? Well, pa. Patuloy siyang isama sa grupo. Total, di naman niya alam na akong pumatay sa kanyang ama. Dahil tumanggi siyang bigyan tayo ng ani sa kanilang buhay na magagamit natin si Calvin. Mahusay ka talaga kasamang Mumoy. Hindi alam ni Calvin na pinapaasa mo lang siya. Ilom, ilom! Kasamang Nemya, Ikaw pala, kasamang Calvin. nakita ko nag-iisa ka kaya lumapit ako. Bakit? Kasama, patawarin mo sana ako ah. Hindi kita natulungan ng gabing yun. Naunawaan ko. Wala ka naman talagang magagawa kay Mumoy. Malakas siya dito. Baka mapasama ka pa pag pinilit mo akong tulungan. Ano? Ganun ba siya? Bata pa ako, kilala ko na siya. At alam ko ang mga kasamaan niya. Matagal ka naman niyang inaabuso. Oo. Buhay pa ang nobyo kong si Beloy. At ang masakit, siya ang pumatay sa nobyo ko. Ha? Para walang makahadlang sa pang-aabuso niya sa akin. Hindi. Bakit pinapayagan ng ganun dito? Akala ko ba pantay na katarungan meron dito? Yon ang lagi nilang sinasabi sa mga taong inaakit nila. Pero hindi totoo. Tulad mo, isa ka sa mga naakit. Ang hindi mo alam, ginagamit at pinapaasa ka lang niya. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo, si Momoy din ang pumatay. Dahil ayaw niyang magbigay ng ani sa inyong bukid. Ano? Paano mo nalaman? Narinig kong pag-uusap nila ni Gaston nung isang gabi. Kaya kahit kailan hindi mo makakamit ang katarungan para sa iyong ama. Dahil kasama mo ang mismong kriminal. Ang mulangga. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yun, talo ka. Huwag mong gagawin yan. Wala kang laban sa kanila. Napakasakit, Nemya. Ang tatay ko, gusto ko siyang ipaghiganti. May paraan para mangyari yun. Sumama ka sa akin. Anong paraan? Tumakas tayo dito. Sumuko tayo sa pamahalaan para makapagbagong buhay. At sabihin natin ang lahat ng ating nalalaman. Nabigla ako. Pero natutuwa sa iyong pagdating, Calvin. Kuya Elmer, kailangan namin ni Nemya ang tulong niyo, ni Inay. Ipinagbili na namin ang bahay na ito. At ang bukid natin. Sa Maynila na kami maninirahan. Ano ka mo? Nagkakasakit si Inay ng madalas dito. Kaya ang gusto ko,
makalimutan niyang lahat. Mabuti nga, inabutan mo kami. Kung nahuli pala kami ng dating, hindi ko na kayo abutan. Iniwan namin kay Melba ang address na tutuluyan namin. Teka, sino nga pala yung kasama mo? Ako si Nemia. Kasama ni Calvin sa Kilusan. Bakit magkasama kayo? Calvin, bakit isinama mo siya? Huwag mo sabihin, siyang kapalit ni Melva. Hindi, kuya. Wala kaming relasyon. Magkasama kami tumakas sa Kilusan upang ganap na makapagbagong buhay. Totoo ba yun, Calvin? Oo, kuya. At kailangan namin ng tulong para makasuko sa pamahalaan. Maligaya ako sa naging pasya mo, anak. Ngayon, makakasama ka namin uli na iyong kapatid. Opo, inay. At patawarin niyo po ako sa aking kapsukan. Hindi ko nga pala dapat ilagay ang batas sa aking mga kamay. Dahil lalo lang ako mapapahamak. Salamat. Nagliwanag din ang isip mo. Pero sabi mo, ang momoy na kasama mo ang siyang pumatay sa iyong itay. Yun hong narinig ni Nemia. Na inamin ni Momoy. Pinatay nila si Itay dahil ayaw magbigay ng parte ng ani sa ating bukid. Napakasama nila. Gusto nilang mag-ani sa hindi naman nila hinasikan. Posibleng totoo ang sinabi ni Nemia. Dahil nabanggit sa akin ng iyong ama na may mga taong labas nga na humihingi sa kanya na maani. Hindi ko nga lang yun napagtuunan ng pansin dahil sa isang sundalong nakagalit din ng iyong ama. Diyos na ho ang bahalang maningil sa kanilang lahat na may pagkakautang. Salamat, Melba. At pumayag kang magkita tayo. Dahil sa sinabi mo na gusto mo nang magbagong buhay. Totoo yun. Sumuko na nga ako sa pamahalaan. At tinutulungan nila kami ngayon para mabuhay na maayos. Natutuwa akong malaman yun, Calvin. Melba, pwede mo pa kaya akong bigyan ng panibagong pagkakataon? Calvin? Maaari pa kaya natin buuin ang ating mga pangarap? Oo. Handa akong bigyan ka ng panibagong pagkakataon. Bubuuin natin muli ang ating mga pangarap. Ang Diyos ay tunay na makatarungan. Ang mga nananalig sa Kanya'y hindi Niya pababayaan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang